Paguluhan. Alas 3 kahapon, inanunsyo ng AFP ang pagsibak kay Marine Commandant Major General Renato Miranda. Kapalit niya si Brigadier General Nelson Aliaga. Alas 4:40 nang ipahayag ni Marine Spokesman Major Melquiades Ordiales ang patuloy na pagsuporta ng Marines kay Pangulong Arroyo. Padamin! Agad dumating sa Fort Bonifacio si Colonel Ariel Querubin, hepe ng 1st Marine Battalion. Ipinahayag ni Querubin ang kanyang pagkadismaya sa pagkakasibak kay Miranda. Nananawagan lang kami na ito para suportahan naman ninyo yung aming commandant at saka yung organization. Kasi after this, pag nagwatak-watak na kami, the Marines is no longer relevant. Itinanggi naman ng AFP ang balibalitang may illegal na pagkilos ang ilan nilang mga tropa. Kasabay nito, sinabi ni Aliaga na nasa kanyang pangangalaga ang pinalitan niyang si Miranda. Dagdag pa ni Aliaga, patuloy na tapat ang Marines sa chain of command. Mag-aalas 6:30 nang dumating ng ilang mga Marines para ipakita ang pagsuporta kay Miranda. Nagdatingan rin ang mga miyembro ng civil society, mga politiko at mga miyembro ng simbahan para mag-vigil. Nagpatawag naman ng isang press conference si Querubin kung saan sinabi niya na nakausap niya si Miranda at itinanggi niya na kusa siyang nag-resign. Alas 7 ng gabi, nagsidatingan ang mga civil disturbance teams para makontrol ang dumadaming bilang ng tao sa Fort Bonifacio. Dumating rin sa harap ng Marines Headquarters ang 2 landing vehicle tanks at isang APC. Nagpatuloy ang tensyon sa Fort Bonifacio matapos magtalaga si AAP Chief Generoso Senga ng mga tropa sa palibot ng Fort Bonifacio. Alas 9 ng gabi, napagalaman ni dating Pangulong Corazon Aquino na meron umanong kautusan na huwag siyang papasukin sa Fort Bonifacio. Alas 10:30 ng gabi, nang iurong ang mga tangke mula sa Marine Headquarters at sinabi ni Aliaga na tapos na ang higit sa 7 oras na standoff. Vic De Leon Lima, Patrol ng Pilipinas. Ngayon, nabunyag na nakasama dito sina Brigadier General Danny Lim ng Scout Rangers at Colonel Ariel Querubin ng Marines, parehong idinadawit sa umano'y nabigong kudeta. They were asking me why I, as chairman of the Defense Committee of the Senate, was not conducting an investigation of the 4 generals mentioned in the Garcia tapes. Kasama raw si Lim at Querubin sa mga miyembro ng Young Officers Union na nakipagkita kay Biazon a 2 ng Hulyo 2005, 5 araw matapos aminin ng Pangulo ang umano'y pakikipag-usap niya sa isang COMELEC official. Nagbanta raw ang YOU na magmamass leave sila kapag di inimbestigahan ang umano'y paggamit sa militar para mandaya noong eleksyon. Dahil dito hiniling ni Biazon sa nooy AFP Chief of Staff Efren Abu na mag-imbestiga. 2 buwan pa, nag-imbestiga na rin ang Senado sa Garcia issue. Nanindigan naman si Biazon na walang nilabag na batas o patakaran ng militar si Lim at Querubin nang hilingin nila ang investigasyon. They were not trying to instigate anything. It was just simply a statement of dismay on the fact that nothing was being done in relation to the mention of 4 generals. Hindi raw dapat gamitin ang sentimiento ni Lim at Querubin sa Garcia issue para lalong idiin ng administrasyon. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino.